Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Daddy Johan, napapikit ako dahil sa tinis ng boses ng anak ko na si Elizabeth. Bumisita si Mateo sa kwarto namin dalawa. Mamayang hapon pa maliligo ang anak ko kaya may oras pa ako na makapagpahinga. May sariling flat screen TV ang kwartong ito. At makita ko ni Mateo sa ganong sitwasyon ay nakakahiya. Umayos ako ng upo at saka inilipat ang channel sa iba. Hindi ko na siya matingnan. Hello Elizabeth? Nakita ko sa gilid ng mata ko na yumakap si Elizabeth sa tuhod ni Mateo. Bigla akong nahiya para sa kanya pero wala na akong magawa dahil mukhang gusto rin naman yata ni Mateo ang mayakap ng anak ko. Daddy Mateo, Mommy said that I should call you Tito. Namilog ang mata ko at gulat na bumaling sa kanila. Hindi ako makapaniwala na sinabi ni Elizabeth kay Mateo iyon. Diyos kong batang ito, pinapahamak pa ako. Tumikim si Mateo sabay angat ng tingin sa akin. Don't listen to your mom. Nagbaba siya ng tingin sa anak ko. Just call me daddy, okay? Yeah. Pumalakpak ang anak ko at saka yumakap muli. Huminga na lamang ako ng malalim at saka umiwas na lang tingin sa kanila. Nagtagal si Mateo sa kwarto namin. Ang tanging ginagawa lang niya ay makipaglaro kay Elizabeth at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Patuloy lang ako sa panunod ng TV, mga reality show sa tanghali. Kapag natatawa ako, palagi kong napapansin si Mateo na nag-aangat ng tingin sa akin. Hindi ko naman sinasadya na tumawa para mapansin niya ako. Nakakatawa talaga ang kwento. Mommy, swim tayo. Natigil ako sa panood ng TV nang narinig kong magsalita si Elizabeth. Binalingan ko siya. Ano yun anak? Nagangat ako ng tingin kay Mateo saglit bago sa anak ko na nakaunguso na. Mommy, gusto ko na po mag-swimming. Bilhan mo po ako ng salbabida. Huminga ako ng malalim at saka inop ang TV. Okay anak. Nagbihis ako ng sleeveless at shorts. Hindi na ako maliligo. Babantayan ko na lang ang anak ko. You are not going to swim? Tanong ni Mateo habang pababa na kami ng hagdan. Karga niya ang anak ko at nasa likod lang namin si Yaya Linda. Siya ang pinadala ni Mateo ng mga gamit ni Elizabeth. Sumimangot ako. Hindi mo naman kasi ako tinuruan eh. He chuckled. I'm sorry. Alright. Scammer ka? Patuloy ko. Natawa lang siya at hinayaan na lang ako na pagsalitan siya ng masama. Nang nakababa na kami ay binaba na rin ni Mateo ang anak ko at hindi pa nga ako nakalagay sa mga gamit namin sa lamesa ay tumakbo na ang anak ko patungo sa may buhangin. Elizabeth! Binilingan ako ni Mateo. Let her. Hindi pa siya nalalagyan ng lotion. Hindi naman mainit ah. Aniya at hinawakan ng braso ko. Kahit na, hindi pwede yun. Bumuntong hininga siya at naglahad ng kamay. Let me. Ako na lang ang maglalagay. Nilitan ko siya ng mata. Marunong ka ba? Of course. He smirked. Umirap ako. Ang yabang. Gwapo lang. At bago ko pa man siya mabato ng bagay, ay naglakad na siya patungo sa anak ko. Pinagmamasdan ko siya habang kasama ng anak ko. Nakangiti ang anak ko sa kanya at kita ko ang hinahon na pakipag-usap ni Mateo sa anak ko bago niya ito nilagyan ng lotion sa kanyang braso. Tumikhim si Yaya Linda. Sigurado ako na magiging mabuting ama ito sa alaga ko. Napalingon ako sa kanya. Ang kanyang tingin ay nanatili sa dalawa. Hindi maganda ang naging karanasan ng yaya ko. Mailap iyan sa mga magulang niya, lalo na sa mami niya. Pagkwento niya sa akin, makikita mo talaga na mabuti siyang tao dahil hindi siya malupit sa mga bata. Pero babaero,
Umirap ako. At least, mabait siya sa anak ko, hindi ba? At pinasaya niya ang anak ko. Kahit may pagkamalindi siyang lalaki, ay pinasaya pa rin niya ang anak ko at binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng ama si Elizabeth. Alam mo, iha, sana kapag naging kayo na, huwag mo sanang iwan ang alaga ko. Maghahabol pa rin iyan, lalo na kapag komportable na siya sa iyo. Biglang parang may kumiliti sa akin. Maghahabol? Sa itsura ng lalaking iyon? Kaya niya maghabol kung sakaling iwan ko siya? Bigla akong kinalabutan. Baka ako pa nga ang iwan niya kapag siya ay nagsawa na sa akin. Hindi natin alam. Pinanood ko lang anak ko na naglalaro sa buhangin. Si Mateo ay nagpaalam dahil may bibilhin lang daw. Elizabeth, tawag ko sa anak ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin at inangat ko ang phone ko. Picturean kita, anak. Agad siyang tumayo at tumango-tango. Okay po, mami. Lumapit ako sa kanya at saka lumuhod sa may buhangin para maayos ang pagkakakuha ng picture ko sa kanya. Mami, isa pa po. I want a salbabida. Ngumuso siya. I want to swim na po. Wait, bili tayo ngayon. For now, picture muna tayo, anak. Sumimangot ang anak ko pero kalaunan ay nagposing din naman. Isa pa, anak. Last na. Daddy Mateo. Sigaw niya at tumakbo sa kung saan. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ko si Mateo na may dala ng salbabida. Dalawa pa. Nanliit ang mata ko dahil alam ko na kung kanino yung isa. Nagtiimbagang ako. Daddy, bakit po dalawa? Ngumuso ang anak ko. This one is for your mommy. And he looked at me. I glared at him. Mommy is angry now. Wika ng anak ko. Are you going to swim too? Yup. Umirap ako at saka tininan ko na lang ang mga pictures na kinuha ko. Dinilit ko yung mga pangit na pagkakuha at inilagay ko naman sa favorites ang mga tipo ko. Naramdaman ko ang paglapit ni Mateo sa akin dahil nakita ko ang anino niya. Dala na niya ang isang salbabida na para sa akin. Inis ko siyang binalingan. Iniinsulto mo ba ako? Pinisil niya ang pisngi ko at isinot pa sa akin ang salbabida. Mas lalo tuloy ako nainis. Ano ba? Gumisi siya at ninakawan niya ako ng halik sa pisngi. Kung makaasta ito ay parang kami na. Hindi ko pa nga siya sinasagot eh. You're so fucking cute, baby. Bulong niya at naramdam ko naman ang paggapang ng kamay niya sa bewang ko. Sa inis ko ay agad ko itong tinampal. Ouch! Hindi pa tayo ah. Gumuso siya. Hindi pa nga. Paano pa kaya kapag tayo na, Trisha? Uminit ang pisngi ko lalo na nang dinilaan niya ang labi niya pagkatapos sabihin iyon. May pagkamanyak talaga ang lalaking ito. Hindi na nakakapagtaka. I'll make sure you will scream my name once na sinagot mo ako, Trisha. Sabi niya bago niyo ko iniwanan na namumula at natutulala sa kanyang sinabi. Natulala na lamang ako habang nakatingin sa tumatawa na si Elizabeth habang kinakarga siya ni Mateo patungo sa dagat. Nasa katawan ko pa rin ang salbabida na nilagay ni Mateo sa akin. Tuwang-tuwa ang anak ko habang unti-unti siya na nilalapag ni Mateo sa dagat. Napangiti ako. Hindi ko akalain na magagawa ko silang pagmasdan. Mali pala ako. Sobrang mali ko na sinubukan kong itama si Elizabeth. Mateo is willing. Hindi siya galit at totoong sinabi niya na he like kids. Natatanaw ko siya na nakangiti habang dinadalang anak ko patungo sa mas malalim na tubig. Hawak-hawak niya ang salbabida ng anak ko habang papatungo sila roon. Napangiti na lamang ako. I thought I don't need a man to provide for us or to make us happy. But I think Elizabeth needs a man who can be a father to him. Sobrang bilis ng kalabog ng puso ko at naluluha ako sa totoo lang. Sobra kong selfish at natatakot ako na baka isang araw ay dumating ang totoong ama ni Elizabeth at kunin siya sa akin. But look,
My daughter is happy with Mateo. Kahit hindi niya ito totoong ama, ay masaya siya rito. Makakaya ko bang kunin ang kasiyahan niya para lang sa sarili kong nararamdaman? Makakaya ko bang saktan ang anak ko para lang masalba ang nararamdaman ko? I've been locking myself for years. Hindi ko kailanmang sinubukang makipagrelasyon sa mga lalaki dahil nasa isip ko na hindi naman sila panghabang buhay. Nang tumulo ang luha ko ay kaagad ko itong pinunasan at saka tumayo mula sa aking pagkakaluhod. Ngumiti ako. Ang aking ngiti ay umabot hanggang tenga habang unti-unti akong humakbang patungo sa kanila. Mommy! My daughter waved her hands habang nakasakay sa salbabida. Si Mateo naman ay natigilan, saka tinanaw ako. Sumenyas din siya na lumapit ako sa kanila. I nodded and smiled at them. Nang inapa ko ang paa ko sa tubig ay lamig ang unang naramdaman ko. Napasingap ako at nagdalawang isip na magpatuloy. Mommy! Sigaw ulit ng anak ko. Tinanaw ko sila bago ang paa ko. Daddy Mateo, is mommy afraid of water? Inosenteng tanong ng anak ko. Hanggang bewang pa lang ang naging pwesto ni Mateo sa dagat kaya hindi pa masyadong malalim. Huminga ako ng malalim at saka hinawakan ko ang salbabida ko. Nang unti-unti na akong yumapak ay pinagpatuloy ko kahit malamig na. Yay! Napangiti ako at nang umabot hanggang bewang ang tubig ay binitawan ko na ang salbabida at saka lumapit sa kanila. Anak! Napapikit ako nang bigla akong sinabuyan ni Mateo ng tubig. Humalakak siya bago siya nagtago sa likod ng anak ko. Nakaganti rin. Nakangiting aniya nang magmulat ako. Sinamaan ko siya ng tingin at gumanti sa kaniya. Akala mo ha? Gumuso ako at saka kinurot ko ang pisngi ng anak ko. Pero napatili ako nang gumanti naman siya sa akin. Nabasa na tuloy ako ng tuluyan dahil maraming tubig galing dagat iyon at muntikan pa ako makainom. Sa sobrang inis ko ay sinigaw ko ang kanyang pangalan. Mateo! Inis kong sigaw sa kanya. Natawa siya. I'm sorry baby. My fault. He smirked. Mommy, you're wet na. Maligo ka na po. Bumuntong hininga na lamang ako at hindi na ako nag-abala na gumanti pa. Ang anak ko na lang ang inabala ko at hindi ko na siya pinansin. Umabot hanggang alas 5 ng hapon ang pagligo namin at puting-puti na ang palad ko. Nasa may buhanginan kami. Ang anak ko ay ayaw pa sanang tumigil pero sinuway ko na dahil malapit ng gumabi at kakain pa kami. Nakaramdam ako ng paglagay ng isang tuwalya sa balikat ko. Napasingap ako at bahagyang binalingan ito. Ngumiti si Mateo sa akin habang nanatili sa balikat ko ang kanyang kamay. It's getting dark, he said and smiled at me. Let's go. Tumango ako at saka hinayaan na lang na alalayan ako. Nang matapos kami maligo at nang makapagbihis ay dumiretso na kami sa isang restaurant kasama namin si Yaya Linda. Kasama na siya namin dahil siya ang magbabantay sa anak ko. Ang sabi ni Mateo ay may plano raw siya ngayong gabi pero hindi ko alam kung ano ito. Basta lumabas raw ako mamayang alas 9. Sana lang talaga hindi ka bulastagan at baka hindi ko na talaga siya hahayaan na lumapit sa akin. What do you want? Tumabi si Mateo sa akin at naramdaman ko ang kanyang kamay sa hita ko. Nakaputing malaking t-shirt lang ako at saka maikling shorts. Nakaban pa ang hair ko at nakasalamin dahil masakit pa ang mata ko. Kumunot ang noo ko at gumuso. Wala akong alam sa mga foods dito. Hindi kasi kami kumakain dito kapag tutungo kami rito. Sagot ko sa kanya. He signed and I felt screaming my thighs. Bumuntong hininga ako at saka hinayaan na lamang siya na gawin iyon sa akin. Daddy, wala po bang chicken dito? Tumawa si Mateo. Meron anak, but you want seafoods? Hindi naman po ako nangangain nun. Nilingon ako ni Mateo. Does she have allergies? Wala naman. Actually, iyon ang maganda sa kanya. Hindi siya sensitibo
sa mga pagkain. Tumango siya. You want fried shrimp? Nagdingning ang mata ni Elizabeth. Talaga? Can I try it please? Sure Elizabeth. Ikaw, Yaya Linda. Tumikim si Yaya Linda. Isda lang naman ang paborito ko dito, iho. Hindi ako pamilyar sa mga pagkain dito. Tumango si Mateo at saka sa akin niya binaling ang kanyang tingin. And how about you? What do you want? Huminga ako ng malalim. Same na lang siguro sa anak ko. Hindi ako mahilig sa mga seafoods. Shall I get you fried chicken then? Binalingan niya muli ang anak ko. You want fried chicken? Yes po, Daddy. Tumango si Mateo at saka kinuha ang phone mula sa bulsa at may tinawagan. Hello, David. Can you buy a box of fried chicken? A regular and a spicy one. Yes. Pinanood ko si Mateo habang seryosong kinakausap ang kanyang katawagan. Umiwas agad ako ng tingin nang sumulyap siya sa akin. Tuluyan siyang humarap nang nahuli niya ako. Umirap ako nang umiti siya at kinagat-kagat pa ang labi niya. Okay, David. I'll be waiting. My 2 babies are hungry. Uminit ang pisngi ko sa kanyang huling sinabi bago niya ibinaba ang tawag. Tumikim siya at saka tumitig sa akin saglit. Do you find me handsome? Hindi ako sumagot at nag-iwas na lamang tingin sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaki na may dalang box ng fried chicken. Tili ng anak ko ang narinig ko kaya napaawang ang labi ko. Thanks, David. You can go now. Formal na tumango ang lalaki at umalis agad. Tumikim si Mateo at inilapag ang plastic bag sa lamesa. Thank you, Daddy Mateo. Sambit ng anak ko. You're welcome, anak. Enjoy your dinner, ha? Napangiti na lamang ako. After naming mag-dinner ay hinatid kami ni Mateo sa kwarto namin. Karga-karga niya si Elizabeth. Humihikab na ito habang nakayakap sa liig ni Mateo. Ako naman ay nasa likod lang habang pinagmamasdan sila. Mommy, can we still swim tomorrow? Inaantok na tanong ng anak ko sa akin. Nang makarating kami sa tapat ng pinto ay agad ko itong binuksan at pinauna silang pumasok. May sariling kwarto si Yaya Linda at naroon na siya. Kami na lang tatlo ang natitira. Binuksan ko ang ilaw saka ibinaba ko ang dala naming bag. Inilapag naman ni Mateo si Elizabeth sa kama saka nilagyan pa ng kumot. Daddy Mateo, aalis ka na po? Malungkot na tanong ni Elizabeth habang nakahiga pa. You want me to stay here? Tumango ang anak ko. Can you stay here until I sleep? Sure. Umupo si Mateo sa kama at saka hinaplos ang buhok ng anak ko. Sleep. I will be here. Parang hinaplos ang puso ko nang nakita ko silang dalawa. Para silang tunay na mag-ama. Napakurap-kurap na lamang ako at saka nag-iwas ng tingin. Nang nakatulog na ang anak ko ay lumapit na rin ako. Tulog na si Elizabeth. Pwede ka nang umalis. Sabi ko sa kanya habang nakay Elizabeth ang titig ko. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagsalubong ng kiling ni Mateo. Mukha siyang nainsulto at hindi sang-ayon sa sinabi ko. Pilit ko na lamang baliwalain ang kanyang reaksyon. What do you mean by that, Trisha? Malamig niyang tanong at madilim na tingin sa akin. Nakalimutan mo na ba? May usapan tayo. Uminit ang pisngi ko. Ngumisi siya. You think I will forget about it? Tumango ako. Hindi ko naman kasi alam kung saan mo ko dadalhin. Tumayo siya kaya napangat ako ng tingin sa kaniya. Inilapag niya ang kanyang kamay sa bulsa. Stay here. I get you something. Tumango lang ako at sinundan ko lang ang kanyang paglabas ng kwarto. Umupo ako sa kama at saka tumingala. Nilagay ko ang palad ko sa tapat ng dibdib ko at saka pinakiramdaman ang pagbilis ng pagtibok nito. Napalunok ako. Kung sasagutin ko kaya siya, ay ano kaya mangyayari? Sasaya ba ako sa piling niya? Iyon ang unang pumasok sa isipan ko. Aware ako
na hindi always happy ang isang relasyon at may magiging pagsubok talaga. Pero may pag-aalilangan pa rin para sa akin. Masaya ako na masaya ang anak ko. Iyon naman talaga ang pinaka-importante sa lahat. Ang kasiyahan ng anak ko. Gusto ko siyang palaging umingiti at tumatawa. Siyempre, gusto ko ring ma-experience niya ang magkaroon ng kompletong pamilya. Napaayos ako ng upo nang bumalik si Mateo na may dala ng paper bag. Sinalubong ko siya at naibaba ko ang tingin ko sa paper bag na may tatak na Chanel. Umawang ang labi ko at gulat na nag-angat ng tingin sa kanya. Mateo? Napalunok ako. Inilahad niya ang paper bag. Dress up. May pupuntahan tayo. Tinanggap ko ang paper bag at hindi alam ang gagawin. Nakita ko ang pagkamot niya sa kanyang ulo bago siya tumalikod sa akin. Siya pa mismo ang nagsara ng pinto. Napailing na lamang ako at biglang napangiti. Kahit papaano ay excited din ako sa lakad namin. Hindi ko alam kung saan pero sa tingin ko ay marangal laman dahil nang inilabas ko ang laman ng paper bag ay isang magandang damit ang bumungad sa akin. Sinukat ko ang damit at nagulat ako na saktong-sakto siya sa akin. Inayos ko ang buhok ko at naglagay din ng makeup sa mukha. May stiletto rin siyang binigay kaya iyon rin ang sinuot ko. Habang nilalagyan ko ang sarili ko ng pabango ay biglang bumukas ang pinto at inuluwa noon si Yaya Linda. Bigla akong nahiya. Ang ganda-ganda mo naman, iha. Pagpuro niya sa akin. May lakad kayo? Nahihiyang tanong ko. Ako muna magbabantay sa anak mo. Pasayahin mo ang alaga ko. Alam kong seryoso yan sa iyo. Matagal-tagal na rin na wala siyang babae. Aniya, sabay ngiti sa akin. Napalunok ako. Parang bumalik ako sa dati kong katauhan nang natanaw ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Para ko yung 18 years old na nagpa-party sa gabi at bigla akong napalunok. Maganda ka na, iha. Huwag mo nang masyadong titigan ang iyong sarili sa salamin. Napangiti na lamang ako sabay baling kay Yaya Linda. Salamat po. Walang anuman, iha. Enjoy kayo, ha? Nang lumabas na ako sa kwarto ko ay nagpalingalinga ako. Wala kasi si Mateo at bigla akong nailang sa suot ko. Nasa beach kami at dress itong suot ko. Malay ko ba? Napatulon ako sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng katabing kwarto. Iniluwanan si Mateo na naka-black tuxedo. Nalaglag ang pangako dahil sa sobrang mangha. Hawi ang kanyang bangs at tingin ko ay naka-gel pa siya. Halos lumuwan ang mata ko na nagtagal ang tingin ko sa kanya. Saka lang ako natauhan nang bigla siya nagsalita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Shit! Shall we go? Inilahad niya ang braso niya sa akin. Napalunok ako sa kaunti-unting nilagay ang aking kamay sa kanyang braso. At nang magkatinginan kami ay mapupungay na mata ang kanyang ibinigay sa akin. You are so beautiful, he said in a serious tone. Umawang ang labi ko kasabay ng pagbilis ng pagtibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at saka nag-iwas ng tingin. Salamat. My pleasure, baby. Napayuko na lamang ako saka hinayaan na lamang siya na dalhin ako pababa. Halo-halo ang aking nararamdaman. Ito ang unang pagkakataon na pumayag sa isang lalaki. Nanginginig ang kamay ko kahit na nakahawak ako sa kanyang braso. Ang lamig ng hangin, lalo na at gabi na ngayon. Saan naman tayo pupunta? At nagsuot pa tayo ng ganito. Mahina akong napahalakhak. You will see. He smiled at me. Bigla akong kinabahan pero at the same time ay nai-excite. Pero nang nakarating kami sa may bandang dagat ay natigil ako sa paglalakad. Nang nakita ko ang isang elegante, maganda at malaki na yate. Napasingap ako at bumilis muli ang tibok ng puso ko. Ang yate ay kulay puti at may iba't ibang mga ilaw. Bigla akong nalula sa sobrang ganda nito. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa mangha at gulat. You like it?
Napakurap-kurap ako at hindi makapaniwalang binilingan ko si Mateo. Sa'yo ba yan? He nodded as he put his hand on my waist. This is where we are going to, sabi niya sa malambing na boses. I hope you like it, Trisha. Napalunok ako. Of course, I like it. Mayaman kami, pero wala kaming yate. Hindi ako makapaniwala. Ang yaman-yaman pala ng lalaking ito. Munti ko nang makalimutan na mayaman siya at hindi basta-basta. Hindi ko in-expect. Masyadong expensive. Nasabi ko na lang. Humigpit ang kapit niya sa bewang ko. Nakita ko rin ang ilang crew na bumaba sa yate. Hinalikan niya ang noo ko na kinagulat ko. You deserve so much, Trisha. Bulong niya sa akin. And I don't think this is enough. Umawang ang labi ko. Bago pa man ako makapagsalita, ay sinanyasan niya ang isang crew na alalayan ako ng makakiyat patungo sa yate. Binitawan ako ni Mateo saka pinauna roon. Saglit ko siyang binilingan. Ngumiti siya sa akin at sinanyasan na magpatuloy. Lumunok ako muli bago tumango at saka nag-iwas ng tingin sa kanya. This way, ma'am, sabi ng lalaki. Tumango ako at halos nanginginig ang kamay ko sa halo-halong nararamdaman. Hindi ko naman alam na ganito palang pakulo niya. I know he is rich, pero grabe naman yata ito. Nang tuluyan ako nakaakyat ay halos maluha ako dahil sa sobrang saya. Do I really deserve to treat like this? Sino ba naman ako? I'm just a girl who got pregnant at the age of 18. I left my luxury life to save my parents from shame. And now I'm here, with a man and I don't know what to say. Hinayaan ako ng lalaki na mag-isa. Kumapit ako sa railing at napatitig sa dagat. Hindi pa umaandar and it seems like aalis ito ngayon. You like my surprise? A hand snake around my waist from behind. Halos maubusan ako ng hininga, lalo na nang naramdaman ko na siya na nasa likuran ko. Ang mainit niyang hininga ay ramdam ko sa balat ko. Gusto ko. Good. I bit my lower lip cause I don't accept a no tonight. Bulong niya at hinalikan ang buhok ko. Napapikit na lamang ako at alam ko na kung bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng puso ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang pag-andar ng yate at ang mahina ngunit matamis na musika na bumabalot sa buong yate. Nakaupo na kami ngayon sa isang upuan na may lamesa. Magkaharap kami at nasa gitna namin ang isang kandila. Hindi pa rin kumakalma ang puso ko. Mapupungay ang mata ni Mateo at kita ko ang pagpipigil niya ng ngiti. Ang gara naman ito, I said as I look at the surroundings. I am really glad that you like it, Trisha. Sabi niya and he bit his lower lip. I thought you wouldn't. Siguro kapag nandito si Elizabeth ay sasaya iyon. Sinadya ko talaga na i-mention ang anak ko para malaman mo kung mainis ba siya o hindi. This is our moment, yet I mentioned my daughter who was asleep. He smiled. Of course, I let her. Tomorrow. Umawang ang labi ko at bagyang nagulat. Really? He nodded. Yes. I can throw her around if she wants to. OMG! He smirked and raised his one finger. Kumunot ang noo ko sa kanyang ginawa. Pero kalaunan ay naintindihan ko nang biglang lumapit ang isang waiter na may dalang wine at baso sa kanyang tray. The food is still not here, he said as he put the red wine and the wine glasses on our table. Kita ko na sininyasan niya ang lalaki na umalis bago siya nagpatuloy. Hindi ka pa ba gutom? Medyo natawa ako. Napanguso naman siya dahil sa reaksyon ko. Kumain naman tayo kanina. Umirap ako. Fried chicken. Ngumisi siya. I know. What do you want? Vegetable salad. Ani ko sa kanya. I am fine with it. Alright. And he called one of the crews again. Napangiti na lamang ako. Trisha.
Nang nag-angat ako ng tingin mula sa kanya, ay seryoso na ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay nakakalusaw. Bakit? Are you willing to live with me once you let me in your life? Nagulat ako sa tanong niya. Ha? Bakit mo naman gagawin iyon? Because I want to. I want to be with you all the time and with your daughter too. Too early, Mateo. Sabi ko sa kanya. I know. He shook his head. I just want you to know that I'm willing to give up something just to be with you. Napalunok ako. Walang kabiro-biro ang kanyang sinabi ngayon. Sobrang seryoso siya at hindi ko mawari kung bakit siya ganun. We're not married, Mateo. If I'm accepting you in my life, ay hindi ganun. Kumunot ang noo niya. Does it matter? Papakasalan din naman kita. How can you be so sure if I'm going to accept you? Ako na talaga? Medyo nanginig ang boses ko. I won't let you get away from me, he said seriously. I will make sure of that. Bumuntong hininga na lamang ako, saka hindi na lamang nagsalita. Sinilinan ako ni Mateo ng wine sa baso. He smiled at me before he drank his wine. Lumunok ako, saka tinitigan ang wine glass. Huminga ako ng malalim bago ko ito ininom. Our food is here, Trisha, sabi niya. Lumapit ang isang lalaki na may tray ulit. At nang binuksan niya ito, ay namilog ang mata ko na vegetable salad nga and it looks delicious. Wow! I hope you will like it. Cause I hired the best chef. Tumango ako at agad kinuha ang tinidor sabay tikim nito. Napapikit ako nang ninamnam ko ito. I am having a dinner with my midnight snack, I heard him say. Kumunot ang noo ko. What? He chuckled. Nothing. Just eat. Tumango ako at saka kumain na nga gaya ng sinabi niya. After naming kumain ay saglit na katahimikan ang bumabalot sa aming dalawa. Maya-maya ay bigla siyang tumayo kaya napangat ako ng tingin sa kaniya. Mateo! Nagtungo siya sa likod ko at hinawi niya ang buhok ko. Nang akmang magrereklamo pa sana ako, pero isang hapon-ship na kwintas ang bigla niyang ibinida sa mga mata ko. It is a silver at nagniningning talaga sa mata ko. Mateo, this is my gift, sabi niya sa akin. Nasa likod ko siya at ang kanyang mukha ay nasa bandang leeg ko. This suits you, Trisha. Why are you giving me a necklace? Because I love you. Bulong niya sa akin. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi at hindi na kumalma ang puso ko. Parang may paru-paro na lumipad sa tiyan ko. Do you really mean that? I asked nervously. Yeah, sabi niya sa akin. But why? I just found myself in love with you, sabi niya at halos manigas ako ng unti-unti niyang isinuot ang kwintas sa liig ko. And I don't think I can't get over it. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. This place is sweet. The food is sweet. The music is sweet. And our situation is sweet. Are you really serious with me? Tanong ko sa kanya na naiiyak na. Wala akong maibibigay sa iyo. May anak ako at hindi mayaman. I don't think I will deserve a man like you. Pumikit ako. Does it matter? Hinarap niya ako. I love you anyway, Trisha. Tatanggapin ko kung ano ang maibibigay mo sa akin. Pero ako, I'll give you everything you deserve, Trisha. Nang nagmulat ako, ay nagtama ang mga mata namin. Hinaplos niya ang mukha ko at ngumiti siya sa akin. I am serious with you, Trisha. Napatungo na lamang ako at umiwas ng tingin. Kung ganoon, ay sinasagot na kita, Mateo. Namula ang buong mukha ko matapos ko iyong sabihin. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagkagulat at pag-awang ng kanyang labi. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa man siya nagtanong pero sinasagot ko na siya. Nang hinarap ko siya ay napapikit ako nang sinalubong niya ako ng madamdaming halik. Marahas ito
at sabik na sabik. Kaya muntik na akong mahulog sa inuupuan ko kung hindi lang ako kumapit sa kanya. Nang humiwalay siya ay hinihingal kami pareho. Sinapo niya ang mukha ko at saka pinagtagpo niya ang aming noo. "Trisha, you made me so happy," he said and he licked his lower lip. "I love you, Trisha." Pumikit ako. "I love you too, Mateo." Narinig ko ang kanyang pagsingap at bago pa man ako makapagmulat ulit ay sinakop niya ng buong buo ang labi ko.